Una sa lahat, resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea hinarang ng mas agresibong Coast Guard ships ng China. Mga vessel ng Pinas, binuntutan, ginitgit at binombahan pa ng tubig ng China. Pati mga kababayan nating mangingisda, muntik pang madamay. Ang buong detalye ng balitang yan, maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Chinese Coast Guard nagdagdag ng pwersa sa Spratlys bago ang pagdating ng Christmas convoy ng atin ito coalition. News exclusive. Mga kababayan natin sa Tel Aviv, sa Israel, muling niyanig ng rocket attacks. Dagdag kontribusyon sa pag-ibig at PhilHealth bubungad sa bagong taon. Kambal na nagkahiwalay noong sila'y ipinanganak, muling nagtagpo dahil sa TikTok matapos ang 2 dekada. News 5 exclusive, Sara Labati nagsalita na sa gitna ng issue ng umano'y hiwalayan nila ni Richard Gutierrez. At sikat na pasyalan sa Cubao noong 70s at 90s nagbabalik muli. Hinarang, ginitgit at binomba na naman ng tubig ng Chinese Coast Guard ang resupply boats ng Pilipinas sa Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Muntik pang abutin ng water cannon ng mga mangingisdang hinahatiran ng ayuda. Live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Dave, gaano ba tumagal itong tensyon sa pagitan ng barko ng China at Pilipinas? Jess, Nikki, higit 3 oras na paulit-ulit na binomba ng tubig ng China Coast Guard ang 3 barko ng Pilipinas sa resupply mission sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc kanina. Ang isa sa mga barko, tinamaan ng tubig ng Chinese at muntikan pang madamay ang ating mga kababayan. Walang hapas na pambobomba ng tubig at pangaharang ng China Coast Guard at Chinese militia vessels. Ito ang dinanas ng barkong BRP Datu Sanday, BRP Datu Tablot at BRP Datu Bangkao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naglayag sa Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippine Sea kanina para sa resupply mission sa mga mangingisdang Pinoy. Pasado alas 9 ng umaga nang makalapit ang ating mga barko sa kinaroroonan ng mga mangingisda. Pero 4 na beses na ginitgit at hinarang ng Chinese Coast Guard ang ating mga barko. Ilang beses din nag-radio challenge ang China na sinagot ng Pilipinas. This is BRP Datu Sanday, a government of Philippine vessel from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We will be providing livelihood assistance to all local fishermen in the area as part of our routine maritime patrol. Pero hindi ito pinansin ng Chinese Coast Guard na agad nagpakawala na ng tubig. Nang pansamantalang tumigil sa pambobomba ng tubig ang China, nagbaba ng speedboat ang Pilipinas. Pero kahit ang maliit na bangka, hindi pinatawad ng China at patuloy na tinira ng tubig sa kabinuntutan. Kasunod niyan, sabayang binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang BRP Datu Tablot at BRP Datu Bangkao. Direktang tinamaan ang BRP Datu Bangkao. Tumagal hanggang alas 12 ng tanghali ang pakikipagpatintero at pambobomba ng tubig ng China sa ating tropa. Nakalusot naman ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday at nakalapit sa mga mangingisda. Pero habang ibinababa na ang mga supply, biglang nag-water cannon ulit ang China. Muntikan pang tamaan ang mga mangingisdang kumukuha ng kanilang pang Noche Buena. Ayon sa BIFAR, ito na ang pinaka-agresibong pambubuli ng China sa mga barkong nagdadala ng supply sa ating kababayan. Before po, hindi lang sila, naka-shadow lang. Pero ngayon kahit na distribute na tayo ng mga gas, ng mga natin para sa mga fishermen, nagbubomba na sila ngayon ng water cannon. Before po, wala namang ganun. Maraming salamat, Dave Abuel. Inaabangan naman ang paglalayag ng Christmas convoy ng atin ito coalition sa West Philippine Sea bukas. Pero bago pa mangyari yan, nagdagdag na ng pwersa ang Chinese Coast Guard sa Spratlys.
Hindi naman patitinag ang grupo sa pagbabanta ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 anchor Ed Lingao, live mula sa El Nido, Palawan. Bok, anong latest dyan tungkol nga dito sa di umano ay pagdadagdag pwersa raw ng Chinese Coast Guard? Nakabase sa Stanford University sa US, ang pag-deploy ng additional Coast Guard. 10 karagdagang barko raw ang pinadala ng Chinese government sa naval base nito sa Mischief Reef na nagbabantay sa Ayungin Shoal at Lawak Island. 8 sa mga ito, mga Chinese militia vessels ng Kiongsansha U-type. Ito raw ang karaniwang ginagamit ng maritime militia ng China para magsagawa ng mga blockade ayon sa Sea Light Initiative. Maliban dyan, nag-deploy pa raw ng 2 dagdag na Chinese Coast Guard vessels, may hull numbers 5305 at 5402. Hindi raw biro ang pag-deploy ng mga ito. Ang iba raw sa mga barkong ito ayon sa Sea Light, pinabiyahe ng hanggang 300 kilometro para ilagay sa Mischief Base na ito. Kung titingnan ng mapa, ang Mischief Reef ay ilang kilometro lamang ang layo sa hilaga ng Ayungin Shoal at katimugan ng Lawak Island. Ito rin ang mga balak puntahan ng Christmas convoy ng Atinto Coalition na ating sasamahan bukas. Pero ayon sa Atinto Coalition, lalong mas mahalaga na ituloy ang biyahe para ipakita na ang mga Pilipino ang may karapatan sa exclusive economic zone nito. Narinig natin na parang mas lalo pang dinadagdagan ng China yung presence niya. At tayo sa atin to naniniwala tayo na wala silang karapatan na manatili doon. Yung lugar na yun ay para sa ating mga Pilipino. At all the more we need to show up to China na hindi tayo magpapabulit. Kapag nakita natin parang sinashadow na nila tayo, yung Coast Guard ay titimbrehan na tayo para sabihin na, naku baka hindi na ganun ka safe. So we will heed the advice of the Coast Guard. Dagdag pa ng grupo, kahit iharas pa ng China ang Christmas convoy, magiging tagumpay pa rin ito para sa mga Pilipino. Ed, para itong jiu-jitsu eh. No jiu-jitsu? Meaning, if they block us, kinawawa tayo, talo sila. If they allow us, panalo tayo. O, ganun. So, in other words, defeat or victory is not a matter of makapunta ka sa BRP Sierra Madre. Kundi, patuloy tayo. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, walang balak ang grupo na magkaroon ng konfrontasyon sa China. Ang gusto lamang nila ay igiit na karapatan ng mga Pilipino na maglayag sa kanilang sariling EEZ. Kung iiwas lamang daw tayo sa issue na ito, ay lalong magiging agresibo ang China. Gayunpaman, makikinig sila sa anumang payo ng Philippine Coast Guard kung anong ruta ang kailangang gamitin para makaiwas sa kiskisan sa Chinese Coast Guard. So Jess, tuloy na tuloy pa rin itong Atinto Christmas convoy na babiyahe papunta doon sa Spratly Islands na ating sasamahan. Lalarga po tayo mula dito sa El Nido, Palawan bukas na madaling araw. Kasama po natin ang mahigit 4 na pong mga fishing vessels na i-escort sa atin doon sa initial part ng voyage. At syempre kasama natin ang ating mga kasamahan o kaibigan mula sa Philippine Coast Guard. Jess. Patuloy nating aantabayanan yan. Ingat kayo dyan, Bok. Muli maraming salamat. Nag-uulat mula sa El Nido sa Palawan, Bok Ed Lingao. Posibleng may sira ang bus na nahulog sa bangin sa Antique base sa investigasyon ng pulisya. Nagluluksa naman ang mga naulila ng 18 nasawi. Ang isa sa kanila nagpamalas pa raw ng kabayanihan. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Naghihinagpis ang mga kaanak ng 36 anyos na si Jose Glenn Fandagani, ang line inspector na nasawi ng mahulog ang bus sa bangin sa Hamtig Antique nitong Martes. Hindi pa rin makapaniwala si Josie na bangkay na niyang sasalubungin ang kanyang mister. Kahit masakit, proud daw siya sa kanyang mister matapos itong iligtas ang isa sa mga pasahero ng bus. Niyakap daw niya ang isang survivor kaya siyang napuruhan. Sinindigan niya po yung trabaho niya bilang line inspector. Hindi lang po para mag-checking, para po tumulong sa mga pasahero. Yung sa isip niya. Kasi po yung asawa ko, matulungin talaga yan. Naulila ni Glenn ang 11 taong gulang at 6 years old na mga anak. Labis naman ang pasasalamat ni Teacher Mika sa bus inspector na nagligtas sa kanya. So thankful sa kanya kasi siguro kung baka malala
yung impact sa akin kung di niya ako protect. Nangako ang pamunuan ng bus na sasagutin ang pagpapalibing sa mga biktima. 18 na ang nasawi sa aksidente. Galing Iloilo ang bus at papunta sana sa bayan ng San Jose sa Antique. Ayon sa Hamtic PNP, nakakuha sila ng CCTV footage na tumigil ang bus para manghiram ng repair tools ang driver nito. Inaalam ngayon ng mga otoridad kung may sira ang bus bago maaksidente. Humihingi na rin ang pulisya ng kopya ng dashcam video mula sa kumpanya ng bus. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pinuri ni dating Senadora Laila De Lima ang hakbang ng gobyerno na pag-aralan ang muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa podcast ni Attorney Dean Mel Santamaria, sinabi ni De Lima na mali ang pagkalas ng gobyerno sa ICC noong 2019. Wala raw kasi itong basbas ng Senado na siyang nag-aaproba ng lahat ng international treaty. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Kasunod yan ng mga inihaing resolusyon sa Kamara na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC investigation sa war on drugs ng Duterte administration. The direction that the current government is pursuing is the right path. It is correct. And it has my support. Mag-rejoin tayo ng ICC kasi yun ang tamang gawin at mag-cooperate tayo sa ICC probers para mabigyan talaga ng hustisya yung libo-libong mga biktima ng extrajudicial killings nung drug war. Bagong taon, dagdag na bayarin. Magtataas ng kontribusyon ang Pag-ibig at PhilHealth sa darating na Enero. Magiging 200 pesos na kada buwan ang maximum contribution ng bawat miyembro ng Pag-ibig. Mula yan sa kasalukuyang 100 piso. Magiging 200 pesos din ang kontribusyon ng employer. Naisumite na ng Pag-ibig ang memorandum kay Pangulong Bongbong Marcos at wala pa raw silang natatanggap na pagtutol mula sa Malacanang. Ang PhilHealth naman itataas sa 5% ang buwanang kontribusyon ng bawat miyembro mula sa kasalukuyang 4%. Alinsunod yan sa Universal Healthcare Law. Sinuspende ang mga contribution hike noong panahon ng pandemya. Umaasa ang National Economic and Development Authority o NEDA na maaabot ng gobyerno ang 6% na target na paglago ng ekonomiya ngayong taon. Ayon sa NEDA, tuloy-tuloy ang pag-recover ng mga sektor na matinding tinamaan ng pandemya, katulad ng turismo. Malaking tulong din daw ang holiday economics o yung paglilipat ng mga holiday sa Lunes o Biyernes sa pagpapalakas ng domestic tourism. Dagdag pa ng NEDA, gumaganda rin ang economic numbers katulad ng employment rate. Noong third quarter, umabot sa 5.9% ang gross domestic product o GDP ng bansa. Mula yan sa 4.3% noong second quarter. 5.5% naman ang average GDP mula Enero hanggang Setyembre. Sa mga kapatid nating motorista, may aasahang oil price rollback sa susunod na linggo. Sa tansya ng oil industry sources, hanggang halos 2 piso ang tapyas sa kada litro ng diesel at gasolina dahil yan sa sobrang supply. Ito ang unang rollback sa gasolina matapos ang oil price hike nitong nakaraang linggo. Habang ito naman ang ikalawang sunod na linggong bawas presyo sa diesel. Sa Lunes, iaanunsyo ng oil companies ang eksaktong rollback na ipatutupad naman sa Martes. Sa mga gagala ngayong long weekend, maaliwalas na panahon ang inyong mararanasan hanggang bukas. Ayon sa Pag-asa, dulot yan ng hanging amihan at easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Maliit din ang tsansa ng pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Bahagyang makulimlim na panahon na may pulupulong ulan ang posibleng maranasan sa Batanes at Babuyan Islands. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyaring magiging maulap ang kalangitan na may kaunting pag-ulan. Susunod, mga kababayan natin sa Israel, muling binulabog ng rocket attacks. Mga kabataan sa Sorsogon, binutas ang sahig ng sanlaan para makapagnakaw. At tinaguri ang mini Disneyland ng Pinas noong 70s hanggang 90s muling nagbukas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
binulabog ng rocket attacks ang Israel sa araw ng Sabat o pagdarasal. Nakasama ng News 5 ang mga sibilyang nagtago sa bomb shelter. At live mula sa Tel Aviv, Israel, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Rainiel, kamusta na kayo at ano na ba ang sitwasyon dyan? Nikki, maayos naman yung lagay namin dito at maging yung sitwasyon sa buong umaga dito sa syudad ng Tel Aviv. Kahapon nga lang ay bahagyang nagkagulo doon sa tinutuluyan naming hotel dahil nga nagkaroon ng panic yung ilang mga kasama nating guests doon pababa sa hagdan para nga makapunta doon sa tinatawag nilang mamad o bomb shelter. Pasado alas 6 ng gabi nitong Biyernes, nabulabog na naman ng sirena ang buong Tel Aviv. Sa tinutuluyang hotel ng News 5, halos lumundag na pababa ang ilang guests dahil sa takot. 45 segundo simula nang magsirena, dapat nakatago na sa mamad o bomb shelter upang maging ligtas. Pagdating sa mamad, wala nang tigil sa pag-iyak ang batang ito dahil sa nerbiyos. So ngayon na 10 minutes na kaming nandito sa may shelter, sa bomb shelter. At ayun nga, nasaktuhan pa na Shabbat ngayon. Ibig sabihin, prayer day ng mga Israeli. So sa loob ng isang araw ay 2 beses nga nakaranas ng pagsabog dito sa Tel Aviv. Sa kuha ng Filipino community sa Tel Aviv, mistulang fireworks sa kalangitan nang sabay-sabay pumutok ang rocket mula sa Gaza Strip. Na-intercept o napasabog naman ng Iron Dome ng Israel ang lahat ng rocket sa ere. Bago ang rocket attacks ng gabi, isang pagsabog din ang bumulabog sa Tel Aviv bandang alas 2 ng hapon. Isang kotse ang nabagsakan ng rocket debris na sinlaki ng malaking paso. Wala namang naiulat na nasaktan sa pag-atake. Sa isang video na inilabas ng Hamas kahapon, makikita ang kanilang preparasyon sa isinagawang rocket launch. Nikki, ngayong araw nga yung pagtatapos ng 2-day Shabbat Day ngayong linggo ng mga Israeli. Ang Shabbat Day, Nikki, ito yung kanilang prayer day o kanilang gathering kasama ang kanilang pamilya. Ibig sabihin, ito rin yung kadalasang day off ng mga kababayan natin dito sa Israel. Kaya naman paalala ng Embahada ng Pilipinas dito sa Tel Aviv, kung hanggat maaari ay magsama-sama na lang o mag-gathering itong ating mga kababayan sa isang luskob na lugar o doon sa mga flat or accommodation nila kung saan ligtas dahil mayroon ngang mamad o bomb shelter. Nikki. Maraming salamat at mag-iingat kayo lahat dyan. Rainiel Pawid. Nag-deploy na ng tracking team para hanapin ang kaisa-isang pasahero ng bumagsak na Piper plane sa Isabela. Lumipad na patungong crash site ang helicopter ng Philippine Air Force. Sakay nito ang 2 tracker dogs, 4 na handler, 6 na rescuer at 1 radio man. Yan ay matapos makitaan ng senyales na posibleng buhay pa ang pasaherong si Irma Escalante. May nakita kasing makeshift shelter o pansamantalang silungan malapit sa crash site. Samantala, na-turn over na kahapon sa kanyang pamilya ang labi ng nasawing piloto ng eroplano na bumagsak noong November 30. Nilimas ng mga magnanakaw ang isang sanglaan sa Sorsogon City. Binutas ng mga kawatan ang sahig ng pawn shop at doon sila lumusot. Ayon sa pulisya, aabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng pera, alahas at mga relo na tinangay. Napag-alaman ng mga otoridad na konektado ang butas sa kalapit na bakanting lote. Tukoy na ang 5 sospek at patuloy silang tinutugis. Susunod, abo ng 2 Pilipinong binitay sa China dahil sa droga na iuwi na. TikTok naging tulay sa muling pagtatagpo ng kambal na halos 2 dekadang nagkahiwalay. At Sara Labati naka one-on-one ng News 5 sa gitna ng issue ng umano'y hiwalayan nila ni Richard Gutierrez. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Naiuwi na sa bansa ang abo ng 2 Pinoy na pinitay sa China dahil sa drug trafficking. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, na-turn over na sa kani-kanilang pamilya ang abo ng 2 binitay na Pinoy. December 2 nang sila'y bitayin sa China.
Nauna nang sinabi ng ating gobyerno na ginawa nito ang lahat para mapababa sana ang parusa sa life imprisonment. Pero pinagtibay ng Chinese court ang sentensyang bitay. Nagpaabot na ng pakikiramay ang DFA sa mga naulilang pamilya. Muling nagtagpo ang kambal na nagkahiwalay ng halos 2 dekada. Ang naging tulay sa kanilang pagkikita, isang TikTok video. Yan at iba pang frontline news abroad sa report ni Faith Del Mundo. Banding ng kambal na sina Ano Sartanya at Taco Kivitia ng Georgia ang paggawa ng TikTok videos. Pero higit sa libangan, ito rin ang nagbuklod sa magkapatid na halos 2 dekadang nagkahiwalay. Ayon sa Italian magazine na La Repubblica, November 2021 nang makita ni Ano ang TikTok video ni Taco. Sinend kasi ito ng kanyang kaibigan sa pag-aakalang siya ito. Na-curious daw si Ano at hinanap online si Taco hanggang sa magkita sila. Nang magpa-DNA test, kumpirmadong kambal sila. Nalaman din nilang nagkahiwalay sila pagkapanganak sa kanila noong 2002 matapos silang ibenta ng kanilang ama. Sa Hokkaido, Japan, 100,000 mga patay na isda ang inanod sa dalampasigan sa Hakodate. Sa drone video, kitang-kita na halos baluti ng mga isda ang ilang kilometro ng beach. Hindi na rin makalangoy ang mga residente dahil sa dami ng patay na isda. Patuloy inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng fish kill sa Hokkaido. Inabisuhan na rin ng mga residente na huwag iuwi at kainin ang mga patay na isda. Inakusahan ng senior Hamas official ang Israel Defense Forces ng krimen sa mga sibilyan. Kasunod ng kumalat na video kung saan walang damit pang itaas at pinaupo sa gitna ng kalsada ang mga Palestinong hawak ng Israel. Nasa 20 lalaking detainees ang kita sa video. Ayon naman sa Iran na sumusuporta sa Hamas, hindi makatarungan ng trato sa mga inosenteng bihag ng Israel. Pero sabi ng IDF, ang mga sinasabing sibilyan ay nahuli sa mga lugar ng bakbakan nila sa Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa mga batang 70s hanggang 90s dyan, naaalala nyo pa ba ang tinaguriang mini Disneyland ng Pilipinas? O eto, nagbabalik ang sikat na pasyalang yan sa Cubao matapos ang halos 2 dekada. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. O JC, marami na bang dumadagsa dyan? Next, alam mo, higit 2 linggo bago magpasko ay bukas na nga ulit sa public itong iconic na Fiesta Carnival dito nga yan sa Cubao, Quezon City. Kaya naman yung ating mga kapatid na batang 70s hanggang 90s, napa-throwback. Iba't ibang klaseng rides, mula sa old-time favorites na Grand Carousel at roller skates. Meron ding arcade at mga bagong atraksyon tulad ng trampoline kung saan pwede kang magpagulong-gulong. Ilan lang yan sa mga atraksyon tampok sa muling nagbubukas na Fiesta Carnival dito sa Cubao, Quezon City. 1971 nang buksan sa publiko ang Fiesta Carnival na nooy mini Disneyland ng Maynila. Nagsara ito noong early 2000s hanggang sa muling buksan ngayon kasabay ng Kapaskuhan. Open na rin ito all year round. Basically, this is a treat, a Christmas treat of Araneta City to everyone, from the older generation to the new generation. Parang gusto namin i-pass on yung experience ng mga older generation like us, kung ano yung experience nila ng Fiesta Carnival noon and kung ano na yung Fiesta Carnival today. Ang mga kapatid nating batang 70s hanggang 90s, ngayon kasama na ang mga apo at anak nilang Gen Zs sa pamamasyal dito sa Indoor Amusement Park. Batang Cubao ako, inaalala ko dati na dinadala ko ng magulang ko dito. Sumasakay kami sa carousel. Kaya sobrang saya. Ngayon, nadadala ko na yung mga anak ko. Nakakatuwa kasi yung dati mga anak ko lang dinadala ko dito. Ngayon, ito na. Meron ng tubo. Mapabata o matanda, may enjoy ng mga kapatid natin ang libreng entrance dito sa Fiesta Carnival. Habang ang mga rides, 60 pesos pataas depende sa atraksyon. Pero pwede rin bumili ng package. This is across all ages. Gusto namin lahat maging masaya, no, para umuwi. Lalo na ngayong Pasko. So, di ba, galing tayo sa pandemic So, parang ngayon pa lang yung bumabalik lahat na parang we're back to normal. So, gusto namin lahat may experience nila yung bonding with the family and friends.
Sakaling magutom naman, sa kakapasyal kakaride, may mga food stalls na pwedeng ma-enjoy ng ating mga kapatid. Bukas ang Fiesta Carnival mula 11 AM hanggang 10 PM tuwing Lunes hanggang Huwebes. 1 oras na mas maaga naman ang opening nito tuwing Biyernes hanggang Linggo. Next, sa ngayon nga ay dry run pa lamang nitong Fiesta Carnival. Yung kanyang grand opening nga is December 15, kaya naman asahan daw yung mas maraming atraksyon dito. Balik sa inyo. Sigurado akong pati ikaw mag-e-enjoy dyan. Maraming salamat sa'yo, JC Cosico. Susunod, Sara Labati, eksklusibong nakachikahan ng News 5 sa gitna ng issue ng umano'y hiwalayan nila ni Richard Gutierrez. Ang Santa Claus tinupad ang wish ng ilan nating kababayan sa isang Christmas pasyalan sa Bulacan. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon si Sara Labati kasunod ng issue na hiwalay na sila ng mister niyang si Richard Gutierrez. Ayaw niya raw patulan ang maanghang na pahayag ng biyenang si Annabel Rama. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Still call her Sara Labati Gutierrez. Yan ay sa kabila ng mga issue na on a rocky road ang relasyon nila ng kanyang asawa na si Richard Gutierrez. I'm okay and I'm excited. I'm feeling grateful and I'm feeling blessed. Again, parang sunod-sunod yung blessings from God. And I'm just excited to get to work. Kanina, in high spirit si Sara ng eksklusibong makachikahan ng News 5. Magbabalik telebisyon na kasi ang aktres sa kapatid action suspense drama serye na Lumuhod Ka sa Lupa. Ito ang adaptation ng 1986 classic Rudy Fernandez film. At ang rason ng comeback ni Sara, self-love. I have a 5-year-old, we have a 10-year-old, so parang sabi ko, pwede na siguro, no? I've been a very hands-on mom, I'm still a very hands-on mom, so parang I want to do something for myself. Gaano nga ba kahalaga ang self-love para kay Sara? Inay ko po, napaka-importante, di ba? Syempre, if you want to be able to take care of your kids as the best way you can, you have to take care of yourself the best way you can also. 2014 nang huling bumida si Sara sa kapatid show na More Than Words. At kasama pa niya si Richard sa last TV guesting niya sa The Iron Heart na umeri rin sa Kapatid Network. No comment naman si Sara sa issue ng umano'y breakup nila ng mister. Yan ay sa kabila na maanghang na post ng kanyang biyenang, si Annabel Rama, kung saan sinabi niyang nag-umpisang malaking gulo ng mag-asawa nang umuwi sa Pilipinas ang mga magulang ni Sara. May kasama pang picture ng Gutierrez fam ang post, pero wala doon si Sara. I'd rather not comment on anything personal if that's what you're asking. Dahil Lumuhod Ka sa Lupa malapit na. Susubukan ng diva na umpisahan na ang production ng Lumuhod Ka sa Lupa bago ang Pasko. Kahit magiging busy ang holiday season ni Sara, hindi pa rin siya sure kung saan sila magpapasko. Even if I'm working, I'm still gonna be very hands-on with the kids and make sure we have a good Christmas. Nang tanungin naman namin si Sara sa regalo niya sa kanyang sarili ngayong holidays. What's your gift to yourself this Christmas? A tap on the back. Abangan ang Lumuhod Ka sa Lupa sa Hapon Champion ng TV5 this 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Okay, more than 2 weeks na lang, partner. Pasko na. Ano ba ang wish mo? Kung halimbawa, mamimit mo si Santa Claus, may i-wish ka ba? Marami akong personal na wish, no? Pero siguro para sa lahat, world peace. Oy! Kaya ba yun ni Santa Claus? Ay, panalo ah. Medyo pang Miss Universe, ha? Diba? Ako tap on the back din. Bigyan lang niya ang tap on the back. Sarah, kahit ano ba ang hiling natin, mga kapatid, naway maging wish granted yan. Tulad na lang kung paano tinupad ni Santa ang wish ng mga namamasyal sa Christmas Wonderland sa Bustos, Bulacan. Libutin natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. May wish ka ba ngayong Pasko? Huwag mag-alala. Hindi mo na kailangang sumulat kay Santa Claus ang mangarap na magpunta sa North Pole.
You better watch out, you better not cry, dahil Santa Claus is coming to... Tara, let's go! Bustos, Bulacan. Dito sa Wonderland, wish granting tayo kasama si Santa na mascot muna ang peg. Kaninong munting hiling ang matutupad ngayon? Tara, ikot tayo. Simulan natin sa pamilya ng batang taga-Bustos. Naiwasama natin si Santa. Ano pong wish po ninyo? Gusto ko na yung makita ng snow. Sige, grant na natin yan. Kisigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. O, di ba? Banding daw sila with Santa Claus. At kung hanap mo ang snow at malamig na Pasko, dayo na rito. Mas malamig ang simoy ng hangin dahil sa pa-snow. Ho, ho! Sunod ang bibigyan ng katuparan ni Santa Claus ang kahilingan ng magbabarkada. Ngayon po kasama natin si Santa. Anong gusto niyo pong wish sa kanya? Matikman lang po yung iba't ibang klase ng pagkain na meron po tayo dito sa Bustos Bazaar. Food Bazaar baka mo? Ayan na mga bes, meron din yan dito. Sa dami ng kanilang pagpipilian, enjoy na enjoy ang buong samahan. Ito naman ang wish ng isang lola para sa kanyang apo. Ano po yung wish niyo po kay Santa? Makapanood ng marching band. Okay, para po sa mga apo natin. Makasakay ng mga rides. Pwede rin mag-enjoy sa exciting carnival rides. Kitang-kitang saya sa mukha ng apo ni Lola, oh! Uy, napagod na si Santa Claus. Lakad-lakad na lang muna, hindi na kaya mag-teleport, ha? Itong Christmas Bazaar ay hindi lamang basta makapag-shopping ng pangregalo, kundi natutulungan din ang ating mga lokal na negosyante. Siyempre, ang wish ng lahat ng bisita, ibigay nyo na ang Christmas bonus, nagpa-picture sa Tunnel of Lights. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busila. Pero teka, may pahabol na aginaldo pa. At hindi natin palalagpasin na matikman ang pinakapaborito pang himagas ng mga mayayaman na taga-Bustos noong panahon ng Kastila. Ito ang kanilang paboritong minasa. Tikman natin. Wonderland kasi, pag sinabi nating Juan is makamasa. Sabi nga ng mga bata dati, parang Wonderland. Makapunta ka lang sa isang lugar na masaya, na maraming ilaw. Yun na ang dream ng mga bata, kaya Wonderland. Sir at Santa Claus, thank you, ang babait ninyo. Wish granted mga kapatid. Happy weekend. Mondi Lopez, News 5. Christmas naman dahil mga kapatid, 16 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess de Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.